Sa binasa natin, meron doon taong nagngangalan na Elkanah. Dalawa ang kanyang asawa, ang isa ay si Penina at ang isa ay si Hannah. Taon-taon, nagsisimba ang lahat ng mga Israelita sa iba't ibang lugar. Pupunta sila doon para magsamba. Hindi kagaya sa atin ngayon na pwede tayong mag-pray, mag-worship sa Lord kahit saan, kahit anong oras. So, etong si Elkanah, napaka-faithful niya. Ibig sabihin, tapat talaga siya sa kanyang pagpunta sa pag-worship sa Lord at paghandog ng alay sa Diyos. At ang maganda doon, buong pamilya niya, dinadala niya tuwing magsasamba siya sa kanyang Diyos na makapangyarihan. Pagdating dun sa Shiloh, kakain sila. Ang bawat anak, bibigyan niya ng pare-parehong bahagi, pati ang kanyang asawa si Penina. Pero si Hannah, magandang klase ang binibigay niya at doble sa kanyang binibigay sa ibang miyembro sa pamilya dahil mahal na mahal niya si Hannah. Subalit, baog si Hannah. Wala siyang anak. Kaya, tuwing magsasamba sila, eto naman Penina, inaasar niya lagi ang babaeng baog. Inaasar niya, umiiyak na lang si Hannah. Habang nag-aayos, ay naku, ang ganda ng buhok mo anak, ang sarap mong ayusan, kawawa naman yung isa dyan, wala man lang kaanak-anak. Talagang inaasar siya ng inaasar hanggang sa hindi na siya kakain, wala na siyang gano'ng kumain kasi iyak na lang siya ng iyak kasi palagi na lang siyang pinariringgan. Tama ba yung pinariringgan mo ang kapwa mo, ang kalaban mo? Magandang ugali yun? Sino ba dito na paggalit sa kapwa, palagi pinariringgan sa Facebook? Kapag nakita, pinariringgan. Pangit na ugali ang ganoon. Ganoon ang ugali ni Penina, pero sumasamba pa siya kasama ang kanyang asawa. So ngayon, merong verse sa Bible na nagsabi, basahin natin, ang Diyos ang nakawasan ng pinahirapan. Matibay na kalungan sa oras ng kaguluhan. Inaalala ng Diyos ang mga naghihirapan. Mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. Sino daw? Ang Diyos na ating takbuhan? Sa panahon ng okay. Ang Diyos na ating sinasamba. Kilala niyo ba ang Diyos na sinasamba ninyo? Ano pagkakilala ninyo sa Kanya? Ha? Diyos na buhay. Ibig sabihin, nakikinig sa atin. Hindi kagaya sa Diyos-Diyosan ng iba na hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi na niya kayang iligtas sarili niya pag may baha, may sunog. Pero ang Diyos na buhay, nakikinig siya. At takbuhan siya ng mga pinahihirapan. So kung kayo, nasasaktan kayo lagi kapag pinariringgan kayo at lumuluha kayo sa tago, huwag kayong mag-alala dahil nakikita ng Diyos ang bawat patak ng iyong luha. At talagang yung puso niya, nandun ang kanyang manasakit, naaawa ang Diyos. Kaya, inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingan nila ay di niya nakakalimutan. Amen. Kaya huwag na huwag niyong gagawin na kayo ang dahilan na luluha ang kapwa ninyo. Huwag na huwag ninyong pariringgan para hindi siya masasaktan at makikita ng Diyos ang kanyang mga luha na pumapatak sa kanyang pisngi. Dahil malalagot ang bawat taong nagpapaluha sa kanyang kapwa dahil kakampihan niya ang mga taong pinapahirapan. So, si Elkanah, sabi niya kay Hannah, umiiyak ka na naman. Hindi ka naman kumain. Bakit pa? Nalulungkot ka. Mas nandito naman ako.
ba mas mahalaga ako sa 10 mga anak na lalaki? Di ba, ba't ka mag-alala wala kang anak? Hayaan mo yung babaeng na nagpaparinig sa iyo na wala kang anak, nandito naman ako. Mahal na mahal kita, sabi niya ganon. Isang araw, yung magsasamba sila ulit, pagkatapos kumain, si Hana, dahil palagi siyang inaasar ng isa, umiyak siya, pumunta siya sa bahay-sambahan, sa bahay ng Diyos. Saan yon? Sa templo. Okay, sa atin ngayon dito, saan ang bahay-sambahan? Dito. Okay. So, pumunta siya doon. Grabe, buong pait na lumuluha siya. Naintindihan ninyo, buong pait lumuluha siya sa templo ng Diyos, sa harapan ng simbahan. Ibig sabihin, napakabigat ng kanyang kalooban at buong pait, lumuluha, taimtim na nanalangin. Ano ang dalangin niya? Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo. At habang buhay, siya'y nakalaan sa inyo. Ngayon, hindi na siya buong pait na lumuluha at taimtim na nanalangin sa Diyos. Naglabas pa siya ng promise. Pangako sa Diyos, Lord, kung pakikinggan ninyo ako at pagbibigyan ninyo ako sa aking kahilingan, kung matatanggap ko ang aking hinihiling sa inyo, promise ko po, ibabalik ko siya sa inyo habang buhay. Ang anak na yan, yung bata na yan, buong buhay nakalaan sa inyo. Maibibigay ko sa inyo para maglingkod sa inyo. Sino dito? Kapag nasabihan ng, Happy Father's Day, pahingi ng pera, o sino hindi magbibigay ng pera, binati na, binola na, wow, ang ganda ng damit mo, masarap yung kinakain mo. O di, ibig sabihin, binola muna bago bibigyan. Ang Diyos, nag-promise muna si Hana, Lord, kung tutuparin mo at pagbibigyan mo ako sa aking kahilingan, promise ko po, ibabalik ko sa inyo ang batang hinihiling ko. Ang bibig ni Hana, pinagmamasdan ni Eli. Kasi si Eli pala nung time na yun, nakaupo siya sa pintuan ng templo. At napansin niya yung babae. Kasi ang bibig niya, pinagmamasdan, gumagalaw naman ng labi, pero wala siyang naririnig na tinig. Kaya akala niya, lasing yung babae. Ano nangyari? Nilapitan niya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-iinom ng alak. Magpakatino ka na. Parang isang bata ang sinasabihan ng kanyang mama at papa na sana tigilan na ninyo pag-iinom, magtino na kayo, hindi na kayo bumabata pa. Sabi pa ng isang anak sa kanyang mama at papa, sabi pa niya, pareho lang kayo ni mama. Oh, yun din ang sinabi ni Eli. Tama na iyang paglalasing mo. Magpakatino ka na. Umiyak na nga yung babae na sobrang pait na nga, sobrang bigat ng kanyang karamdaman na pagbintangan pa siyang lasing siya. Hindi naman ako masamang babae, tanghalin dapat ba't ako maglalasing? Sabi niya, hindi po ako lasing. Hindi nga ako tumikim ng alak. Nahihirapan ang aking damdamin. At dinudulog ko sa Diyos ang aking kalagayan. Kaya ako nananalangin. So taimtim siyang nananalangin. Pero hindi naririnig ang kanyang mga sinasabi. Ano sabi ni Eli? Ay, ganun ba? O sige, babae, ipanatag mo ang iyong sarili. Umuwi ka. Ang Diyos na makapangyarihan ang tutugon sa iyong kahilingan. Yun ang sabi ni Eli.
So kung meron tayo dito mga kabigatan sa loob, ito ang mensahe ng Diyos sa iyo. Mapanatag ka. Nakikinig ang Diyos sa iyong mga hinagpis. Nakikita niya ang bawat patak ng iyong luha sa iyong mga pisngi. At ang bawat sipon na tumutulo sa iyong ilong. Okay, di ba ganun yung pag umiyak tayo, talagang ibig sabihin nun, talagang ang lalim ng ating kabigatan. Napakabigat ng ating problema. Nakangiti na si Hannah. Bakit siya nakangiti? Dahil nagtiwala siya sa sinabi ni Eli. Kaya ang ginawa ni Hannah, bumudi siya, kumain siya, nawala ng kabigatan sa kanyang damdamin, sa kanyang kalooban. Ang taong may tiwala sa Diyos, hindi na siya malulungkot pagkatapos niyang idulog sa Diyos ang kanyang mga problema. Dahil alam niya, nakikinig ang Diyos. Kapag ang taong nagtiwala, merong mga taong problemado. Nag-pray, iyak ng iyak. Pagkatapos niya mag-pray, buong niya aking kaayo. Alam mo yung, ang bigat pa rin ng loob, nag-aalala pa, ano kaya ito? Pero nag-pray na siya. So, ibig sabihin, wala siyang tiwala na ang Diyos makikinig sa kanyang mga problema, sa kanyang mga dalangin. Pero ang taong may tiwala sa Diyos, pagkatapos niyang idulog sa Diyos, pagkatapos niyang umiyak, hihinga, inhale, exhale, inhale, exhale, ngingiti na yan dahil umaasa na lang siya at naghihintay sa pagdating ng sagot, kasagutan ng kanyang mga dalangin. Merong isang tao, naglalakad siya, pasan-pasan niya ang isang sakong kopras. Ayun yung kopras, yung nyog, biniyak, binilad, nilagay sa sako. Ang bigat. Tapos meron pang, ay malayo. So kinagano niya 2 sako. Napakabigat. Nadaanan siya ng taong may kotse. Naawa siya ngayon sa taong naglalakad na may pasan-pasan na mabigat. Pinasakay niya sa kotse. Sumakay ang taong may dalang mabigat sa kotse. At habang tumatakbo ang kotse, pasan-pasan pa rin niya ang sako na bitbit niya. Ganyan ang taong nagdulog siya, nag-pray siya sa kanyang mga problema, ang kanyang kabigatan, kahit natapos na siya mag-pray, pasan-pasan pa rin niya ang kanyang problema. Diba? Kaya nga siya sinakay sa kotse para makarelax siya. Para matanggal ang kabigatan sa kanyang mga balikat. Makarelax siya hanggang sa makarating siya sa kanyang paroroonan. Anong tawag sa taong yun? Hangal. Mangmang. Walang tiwala at walang talagang may tiwala siya sa kanyang lakas kaysa sa magtiwala siya sa magagawa ng Diyos. Dahil nagtiwala si Hannah at nangako siya sa Diyos, pagbibigyan mo, pag ibibigay mo sa akin ang aking kahilingan, ibabalik ko siya sa inyo. Binigyan siya ng anak na lalaki. At pinangalanan siyang Samuel. Ano ibig sabihin nun? Bakit pinangalanan siyang Samuel? Dahil hiningi niya sa Diyos. Okay. Kawikaan. Ang Diyos nasusuklam sa mga baluktot ang isipan. Nalulugod sa mga may takot sa Kanya. Kaya, malapit ang sumpa sa mga taong masasama. Subalit, pinagpapalan niya ang mga taong banal. Inasusuklaman niya ang mga panalo, mga mayayabang, mga garboso. Mga garboso, mayayabang, proud. At kinaluluguran naman niya ang mga mabababa ang kalooban. So, ibig sabihin, hindi mayabang. Mababa ang kalooban, kaya kinalulugdan niya. Ano ibig sabihin nun? Tuwang-tuwa talaga ako kay Mylene.
dahil tuwa ako sa iyo, puputuhan kita. So, ganun. So, ibig sabihin yun, gagawa ka ng pabor para sa kanya dahil nalulugod ka sa kanya, natutuwa ka sa kanya. Tuwan-tuwa pa yung So, ngayon, ang sabi doon, kung ikaw masama, malapit sa iyo ang sumpa ng Diyos, susumpain ka. Mamalasin ka kapag ikaw ay babaeng masama na palaging nagpaparinig, palaaway, at nang-aasar, nagpapaiyak ng kapwa. Subalit, ang awa ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga banal. Yun ang nangyari sa dalawa. Isang araw, yung panahon ng magsasamba na sila, niready na ni Elkanah lahat ng pamilya niya. Pero si Hannah, ang sabi niya, hindi mo na ako sasama. Kasi ang bata, 1 taon pa lang. Pag nawalay na ang bata, saka ako babalik sa templo para ihandog siya. So, ang sabi ni Elkanah, sige, gawin mo kung ano ang tama, alagaan mo ang bata para matupad mo ang iyong pangako sa Diyos. Si Elkanah, napaka-supportive niya sa asawa niya. Mahal niya asawa niya, ayaw niyang umiiyak ang asawa niya. Pero bakit siya pumayag na mawala na naman ng anak ng kanyang asawa dahil ihandog sa Diyos? So si Hannah, pinalaki niya ang bata hanggang sa yung nawalay na, alam niyo nawalay? Ang baby, dumedede yun, di ba? Kapag hindi na siya magdedede, ay hindi mo pwedeng hiwalay yung bata habang dumedede pa kasi hindi man yun pwedeng kumain ng kanin. Masisira ang tiyan nun. Mamamatay ang bata pag hindi siya pinapadede dahil hindi pa kaya, wala man siyang ngipin. So, sasamaan siya, magkakasakit, pwedeng mamatay. So, digatas lang. So, yung kung pwede na ang bata kumain ng pagkain, pwede na siyang dalhin sa templo. Kaya, yun ang nangyari. Ngayon na meron na siyang anak, malungkot pa rin ba si Hannah? Ito ang kanyang dalangin sa Diyos. Kung hindi ninyo ako papabayaan, kung pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya. Sa tingin ninyo, itutuloy niya yun? Eh, paano yung anak niya? Mamimiss niya yun. Eh, paiiyakin siya ulit ng maldita. Pero, tinupad niya ang kanyang pangako. Pumunta siya doon, kung makikita niyo, maliit pa talaga ang bata. Pero, kaya na niya kumain ng kanin. Hindi na siya dumedede, so nawalay na siya. Bumalik sila sa templo, yung panahon na magsasamba ang buong pamilya ni Elkanah, nagdala sila ng baka para handog sa Diyos. Pagkatapos nilang hinandog sa Diyos ang kanilang baka at ang iba pa nilang mga offering, dinala nila ang bata sa paring si Eli. At ang sabi niya, naalala po ba ninyo ako? Ako yung babaeng taimtim na nanalangin sa Diyos. Hiningi ko sa Diyos na magkaroon ng anak. Ito po, katulad po na sinabi ninyo, binigay ng Diyos sa akin ang bata. Promise ko sa kanya, kapag pagbibigyan niya ako ng bata, ibabalik ko sa kanya. Kaya nandito po yung bata para ihahandog po namin sa Diyos. Kaya, tinanggap ni Eli ang bata. Basahin natin. Kung matatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakalayo rito noon. Nanalangin sa Diyos, hiniling ko sa Kanya na ako ay magkalooban ng anak at yari ng gawin. Kaya naman po, ihahandog ko siya sa Diyos upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Okay? So, tinanggap ni Eli ang bata. At tuwing magsisimba sila, ang buong pamilya ni Elkanah, ang mama naman si Hannah, dinadalhan niya ng maliit na damit yung bata. Okay, dinadalhan niya ng kasuotan. At si Eli naman, palagi niyang binibless ang mag-asawa. Lagi binabasbasan ang mga magulang
pagpapalain kayo ng Diyos. Bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit na inihandog niyo sa Kanya. So taon-taon, wala talagang ano yun, absent sa kanilang pagsasamba, paghahandog ang mag-asawa. Dinadalhan ng damit yung maliit na bata. Kaya nakita ng magulang na kahit na nakuha sa kanila ang batang matagal na niyang hinihingi, masaya pa rin silang nagsasamba sa Diyos. Kaya ang prayer niya, pagpapalain kayo na mapapalitan yung batang inihandog ninyo sa Diyos. Samantala, si Samuel naman, tinuruan ni Eli sa mga gawain sa templo. Anong ginagawa niya? Habang nagwawalis, ang sabi ni Eli, meron ka pang gagawin doon. Maliit pa siya. Tuturuan kita, may tuturo ako sa iyo. So, tinuruan niya kung paano maglinis ng mga gamit sa templo si Samuel. Kaya araw-araw, siya na ang gumagawa kasi naturuan siya kung paano. Anong klaseng bata siya? Okay. Hindi na kailangan na sabihan lagi, Hoy, naano mo na ba yung ano? Ay, naisip ko na po yun, kanina pa. Wait lang. Ang sasabihin anong gagawin, ang isasagot, ay, naisip ko na yun, kanina pa. Hindi po ako. Okay, anong ginagawa niya? Nagsindi ng kandila. Okay, ang ilaw nila sa templo ay yan, lampara na 7 ang ilawan. At tinuruan siya kung paano pailawan ang lampara. Tapos si mama niya magdadala ulit ng mga damit. Tapos, pag uwi ng mama niya, magbababay siya sa mama niya at balik na naman siya sa kanyang trabaho. Yung ibang anak, yung ibang mga bata, ano kayo iniisip nun? Ano kaya ang gagawin ng mga bata? Tuwang-tuwa sila nandiyan ang mama. Kapag nandiyan ang mama, napakasungit na sa ibang mga tao. Kapag may mama na, diba? Pero siya, isang beses lang sa isang taon, nakakasama niya ang kanyang mama. Pero hindi siya nagyayabang. Masungit ako ngayon kasi meron akong kakampi. Nandiyan mama ko, isusumbong ko kayo sa mama ko. Kaya din ang Ganyan ka na, sino? Sino pang ganyan? Sino ko? Ganyan ka rin mo pag nandiyan ang mama mo. Kasi meron ka ng mama, may kakampi sa'yo. Pero, si Samuel, pagkatapos siyang dalhan ng mama niya at magsasamba, bababay siya sa kanyang mama, balik na naman siya sa kanyang gawain. Wala ba siyang ginagawa? Hindi ba siya busy? Ang dami niyang trabaho. Nagre-reklamo pa siya? Umiiyak ba siya? Mama, sana ako sa'yo, pagod na talaga ako. Nagreklamo pa siya? Okay. Ano pang ginagawa niya? Si Mr. Vision, pinaglilingkuran pa niya si Eli. Gusto niya pa ng tubig. Tapos yung mga gamit sa templo, tignan niyo, malinis na malinis. Bata lang siya, pero ang lahat ng gawain niya, malinis. At masaya siyang gumagawa. So habang si Samuel naglilingkod sa templo, ang kanyang pamilya pinagpala ng Diyos. Baog si Hana, tinututya ng iba, kinakantsawan, iniinggit, inaasar, pero dahil sa kanyang puso na nagmamahal sa Diyos, nagtiwala sa Diyos kahit na mawala pa ang pinaka-importante sa kanyang buhay, pinagpala siya ng Diyos. Anong nangyari? Binigyan siya ng 2 anak na babae at 3 anak na lalaki, kapalit sa isang batang lalaki na hinandog niya sa Diyos. Kapag ikaw ba magbibigay, mawawalan ka ba? Malulugi ka ba? Lalo ka pa pagpapalain ng Diyos. Napaka-totoo
na yan. Si Mylene, nag-birthday si Bebe. Tapos, sabi niya, nagregalo siya. So, bumili ako ng regalo para kay Bebe. Pag uwi ko, nakita ko, wow, ang ganda. Ang ganda talaga, sukat-sukat niya, sukat-sukat. Sabi niya, ang ganda din. Sabi ko, gusto mo din ng ganyan? Opo. Sabi ko, tahimik lang ako. Ayoko mag-promise. Pero, birthday rin kasi ni Mylene, kaya, nung tinawag ako ni teacher, pinakita niya, kasya ba ito kay Mylene? Tawa talaga, sabi ko, grabe talaga ang Diyos. Kasi gustong-gusto niya yung iririgalo niya. Sabi ko, tama talaga yung sinabi sa Bible, magbigay ka at ikay pagbibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Ang kanyang, secret lang natin to ha, ang kanyang regalo kay Pepe, yung chinelas na yung bedroom slippers, gustong-gusto niya. Pinatawag ang teacher, pinasukat kung kasya ba sa kanya, hindi lang chinelas ang niregalo sa kanya. Meron pang magandang damit, meron pang secret kasi hindi pa niya nabubuksan. At meron pang mga iba. So sabi ko, pag uwi ko sa bahay, nagtataka siya, bakit ako tawa ng tawa? Sabi ko, totoo talaga ang sinabi sa Bible. Kung magbibigay ka, kinukulit niya ako, hindi ko masabi-sabi kasi ayokong pangunahan yung mga pangyayari. So, kahapon, na-realize niya, kaya pala ako tawa ng tawa. Sabi niya, grabe, no? Totoo talaga yung sinabi sa Bible. Magbigay ka, bibigyan ka din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Tignan mo! Pinagtatawanan siya kasi baog siya. Nung humingi siya sa Diyos at nag-promise siya na, Lord, kung bibigyan mo ako ng isang anak, ihahandog ko siya sa iyo at habang buhay, maglilingkod siya sa inyo. Nung binigay sa kanya, hindi nagbago ang kanyang isip. Kung itong bata, ang tagal ko naghintay nito, tapos ibibigay ko lang sa Diyos. Dahil promise niya sa Diyos at tinupad ng Diyos, nirelease niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Saan niya binigay? Sa Diyos. Sa kaharian ng Diyos. Ano bumalik sa kanya? Isang batang lalaki? Marami pa. 3 batang lalaki. Meron pang babae na susuklayan niya. Hindi na siya ngayon aasarin ni kanina. O, diba? Kasi meron siyang sinusuklay-suklayan, inaayos-ayusan. Kaya, malungkot ba si Hannah? Hindi. Malungkot ba kapag magbigay ka? Hindi. Okay. So, masaya ang pamilya ni Samuel habang siya masaya ding naglingkod sa Diyos. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Totoo ba? Tanong ko sa mga bata, sa lahat, bakit ka masaya naglilingkod sa Diyos? Meron sila kanya-kanyang sagot. Sagot ni Carla May. Dahil yun ang gusto ko. Gusto kong maglingkod sa Diyos. Kaya hindi ako mapipigilan dahil yun ang gusto ko. Hindi ko mapigilan yung iyak ko nun. Kasi mula talaga sa puso. Di ba? Tingnan si Samuel. Sila doon naglalaro. Mga kapatid ko, sinusuklayan pa ng mama ko. Ako dito, pagkatapos ko magwalis, magbubugas pa ako doon ng plato. Naglilinis pa ako ng lampara. Diba? So, pero masaya siya. Habang masaya siyang naglilingkod sa simbahan, nakita ni Eli, kaya tinuruan siya ng mga salita ng Diyos. Kaya bata pa lang si Samuel, na namulat na siya sa mga salita ng Diyos, sa mga kapangyarihan ng Diyos na na-experience ng mga taga-Israel. Tapos dadala ulit naman niya, bibigyan siya ulit ng damit, mama at papa niya. O, di ba? Masaya din siya. Pagkatapos, balik na naman siya sa trabaho niya. Hindi na naman siya, mama. Nakakapagod na dito. So, patuloy pa rin siyang gumagawa. Tapos, habang lumalaki siya, tinuturuan siya sa mga mabibigat pang mga gawain sa templo. Kaya araw-araw, yun ang ginagawa niya. Kung si Eli nananalangin sa
yan, nananalangin din. Kaya bata pa lang siya, talagang napapalapit siya sa Diyos. So, hindi lang siya natuto sa mga gawaing bahay, natuto pa siya sa mga salita ng Diyos at sa kanyang pananalig, sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya, noong panahon, ang pamilya ng mga Levites, yun lang ang pwedeng maglingkod sa templo. Sa templo, maglinis lahat, magkasikaso doon dahil banal na lugar ang templo. Walang pwedeng humawak sa paligid ng templo, kundi ang pamilya lang ng Levites, yung lahi lang nila dahil sila ang pinili ng Diyos. Mula sa kanilang angkan, kukuha ng hari, hindi galing sa ibang angkan. Si Samuel, hindi siya kasama sa mga Levites. Siya lang ang mag-isang hindi Levite na naglingkod sa Diyos. Dahil hinandog siya ng Diyos, bata pa lang siya, napili na siya ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos at pinili siya na magiging isang lingkod ng Diyos. Wala na bang Levites? Patay na ba lahat ng Levites? Meron pang mga Levites. Pero hindi na sila namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang isang bata na hindi sa angkan ng mga pinili ng Diyos para maglingkod, tinawag niya at pinili niya para maging lingkod niya. Kaya ano nangyari? Lumaki si Samuel sa paglilingkod sa Diyos, lumaking kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Anong sukli ng Diyos? Pinagpapala ang kanyang pamilya, masaya ang kanyang pamilya, blessed sila, umaasenso ang kanilang hanap buhay, masaya ang kanilang relasyon. Ano ang susi? Ang tatay? Tapat sa kanyang panata sa Diyos. Palaging naghahandog sa Diyos at buong pamilya, talagang sinisikap niya, binibitbit niya buong pamilya niya sa bahay-sampahan. Diyos si Elkanah. Ano ba isang susi? Ang nanay. Nagtitiis-matiisin ang nanay kahit pinariringgan siya ng taong kumukot siya sa kanya, umiiyak lang siya, tinitiis niya. Ano pang ginagawa niya? Hindi siya nagmamayabang. So, hindi siya nagpaparinig, kundi umiiyak lang siya, nagpipray, nagtiwala sa Diyos. Hindi na bago isip niya, ang cute-cute ng batang to, ibibigay ko lang to sa templo para maging lingkod. Sayang naman. Pero, dahil yun ang promise niya sa Lord, naging tapat siya sa promise niya, nagsakripisyo siya. Taon-taon, nagdala siya doon. At least, nakikita niya anak niya, mayayakap niya. Nandun ang kanyang pag-ibig sa Diyos, sa paglilingkod, at sa kanyang anak. Maka-Diyos din ba siya? Okay. Masasabi din natin maka-Diyos siya. Ano ang susi sa sa pamilya na pagpapalain o pinagpalang pamilya? Ang anak ay masunurin, matulungin, maka-Diyos. Sino dito mga anak na maka-Diyos? Okay. Sino dito ang masunurin? Okay. Sino ang matulungin? Okay. So, naglilingkod sa Diyos ang bata, kaya buong pamilya pinagpala ng Diyos. Amen. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Mami. Ang blessings na darating, ito ang sagot nila sa akin. Okay. So, basahin natin ulit ang awit. Ang Diyos ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Mahirap na kanungan sa oras ng maluhan. Naalala ng Diyos sa mga nahihirapan. Mapapalangin ay hindi niya nakalimutan.
Kaya kung ikaw, inaapi, huwag kang mag-alala. Nakikita ng Diyos at nararamdaman niya ang pait na dinadanas mo ngayon. Kung ikaw ang nagpapaluha sa inaapi, ikaw ang nang-aapi. Kakampi ng Diyos ang mga inaapi at ang mga pinapahirapan. Kaya mag-ingat. Ang Diyos ay nasusuklam sa mga baluktot ang isipan, nalulugod sa mga may takot sa Kanya. Okay, malapit ang sumpa sa mga masasama at pinagpapala ang mga banal. Pinasusuklaman niya ang mga Palalo. mayayabang, mga garboso. Kinalulugdan niya ang mababa ang kalooban.